May mga nabasa ako na ayaw daw nila sa halo-halo kapag ganitong yelo yung gamit, yung bang malalaki tapos kinukuskus pa. Nakakala mo, iimbitahan ko sila dito sa bahay namin sakaling magpa-free halo-halo na naman ako. Katulad ngayon, di ba? At wag ka, bukod kasi sa may ubi halayan na, meron pang dulce de leche at dilis. Kaya, doon ka, wag ka dito kung maarte ka. Nagigigil ako sa iyo. So, bale alas 11 pa lang ng gabi, nag-start na akong mag-prepare ng mga sangkap para sa ating free halo-halo kinabukasan. Inuna ko na itong zago na pambading kasi colorful. Hindi ko na pangatawanan yung sinabi ko dati na ayaw ko na magpakulo nito. Kasi hassle man talaga. Kaso, hapon na ako nakapamalengke. Kaya yung mga nakita kong napakuluan ng sago, hindi na masyadong fresh. Kaya ayan, bumili na lang ako nitong hilaw pa. Ako na magpapakulo. Kahit na alam kong mas mauna pa kumulo dugo ko bago lumambot ito. Habang pinapakuluan yan, isasanglil ko naman na ito sa kabilang kalan ang mga nabili kong pinipig. Pinakilig pero hindi inibig. Pinapalapit ko kayo kasi mas maganda kapag close up shot yung nakikita itong mga niloloto ko. So, okay na tayo sa first ingredient, ang pinipig. Pinakilig pero hindi inibig. Kunti lang pala to tapos ang laki ng lagayan na kinuha ko. So, bali meron ako ditong niyog na kinayod na gagawin kong bukayo. May ubi halaya na rin dyan na itinabi ko nung nakaraan pa. Meron na rin ako ditong dulce de leche. At ayan yung pinipig kanina, inilipat ko ng lagayan. Meron na rin ako dyang isang sapar ng saging na saba na ang hirap hanapin ngayon. At 1 kilong mais na poti. Bali, 3 pa lang dyan yung sangkap na naka-ready na. Yung ube, dulce de leche, tsaka itong pinipig. The rest ay lulutuin ko pa. So tara na. Wala nang tulugan ito, be. Habang pinapalambot ko pa yung zago, magbabalat na ako ng zaba. Medyo overripe na tong nabili kong saba. Kasi wala na naman akong choice. Ang hirap man kasi maghanap nito ngayon. Tapos ang mahal pa. Ini-slice ko lang yan ng naaayon. Okay na yan. Isa lang ko pala muna itong bukayo. Bali, pangatlong pa free halo-halo ko na ito sa bahay since last year. At isa itong bukayo sa mga first timer na sangkap na gagamitin natin. Pakukulaan lang natin yan sa tubig at brown sugar. At habang inaantay nating lumapot yan, ituloy ko muna itong ini-slice ko na saging na saba. At ayan, tapos ko na. So, sakto, luto na rin itong bukayo. Diba? Multitasking yan, B. May nakasalang pang sago sa kabila na mayat maya ay hinahalo ko din. Di ko lang binibidyohan. Ayan, pinahirapan ko pa sarili ko dun sa sandok na kahoy. Ang laki na naman ng paglagyan ko. Kunti lang pala itong bukayo. Hindi ko talaga matansya. So, dito ka na lang sa pinaglagyan ng igado galing bansal. Tinitipid ko kasi mga container ko. Baka kulangin man. So, sa parehong kawali, di ko na hinugasan. Imamatamis naman na natin itong saging na saba. Medyo dinamihan ko lang ng lagay sa asukal kasi nga overripe na itong saging. So, baka umasim kapag naluto na gano'n. Tunubigan ko lang, tapos okay na, antayin na lang nating lumapot yan. Sa ngayon, silipin muna natin si sago kung ano ng status nito. Medyo malalaki pa yung puti niya sa loob, kaya matagal-tagal pa ito. Mga 2 years pa siguro, ganyan. So, dahil kailangan lang haluin to ng haluin, ganun din sa minatamis na saging, ayun, pinagsabay ko na lang silang dalawa. Ang hirap kasi mamili kung parehong mahal mo talaga. Okay na tong minatamis na saging kasi natuyuan na. Kaya ayan, inacure ko na. Ay, sa wakas, sumakto din sa lagayan. Pagkatapos ay ilalaga ko naman na itong mais na pochi. Hindi ko na inalawan kaya alas 2 na ng madaling araw. Nagmamadali na ako, B. Tapos okay na rin siguro yan para maging manamis-namis na din itong mais. Binuhusan ko lang ulit ng tubig gamit itong pakanan niya aso. Tapos tinakpan, antayin na lang natin yan hanggang lumambot. Kumusta naman na itong sago? Ano nate? Nakaapat na salang na ako dun sa kabila, ikaw hindi pa tapos. Pero maliit naman na yung puti niya sa gitna, kaya okay na yan. Pinatayan ko na ng apoy, tsaka tinakpan. Antayin lang natin around 30 minutes, tapos okay na yung sago natin. Sa ngayon ay nilagay ko na rin sa garapon itong nabili kong Benz na tig-3 piraso lang nilalagay nila dito sa halo-halo. Kapag bumili ka, as in bilang na bilang talaga ito, So ayan, bale 6 na sangkap na po ang natapos natin ngayong gabi. 1, 2, 3, 4, 5. 6 yan, 5 lang nakikita mo kasi yung ubi halaya pinasok ko sa ref. Mabilis kasi mapanis yun. Hindi ko na alam kung anong oras na ito. Basta may naririnig akong tumitilaok na manok. Tamang-tama at luto na rin itong nilagang mais. Ipapagtal ko lang ito saka ko i-slicein para ma-detach doon sa kanyang pukol. Malamig na rin itong sago at ayan, tignan nyo lumiit na yung mga puti-puti niya, diba? Halos mawala na nga eh. Kaya hinugasan ko na ng 75 times saka ko na isinalin dito sa lagayan. At hindi na naman magkasya. Lagi na lang mali yung tansya ko. Ano ba yan? So ayun, inilipat ko na lang dito sa ibang container. Ngayon ay i-slicein ko naman na itong mais para ma-detach dito sa kanyang pukol. Medyo maliwanag na yung paligid dito, be. Di ko nga alam kung solar eclipse lang ba yung kanina o sadyang inumaga na ako. At
At ngayon, heto na po yung pinakahuling sangkap na lulutuin natin, ang dilis galing Maribeles. Experiment ko lang naman ito na lagyan ng dilis ang halo-halo. At optional naman para dun sa mga kakain kung gusto nilang lagyan or hindi. Actually, dapat yung dilis na kulay orange yung bibilihin ko, yung may asukal na baka. So wala man akong makita sa palengke. Kaya ito na lang. Tanghaling tapat na at andito ako sa palengke para maghanap naman ng baso. Kasi ang hirap maghanap nitong 22 ounces na plastic cup. Ang dami kong napagtanungan. Dito lang pala sa bagong palengke. Pagdating ng hapon, ayan, sinet up ko na lahat ng mga sangkap dito sa harap ng bahay namin. Malamang alangan sa bahay nyo. Teka lang, natulog pa ba ako, be? Parang wala akong maalala. Sinimulan na nila tita ko at nanay ko ang magkuskos ng yellow sa likuran ko habang ako naman ang magtatakal sa baso ng mga sangkap. Naglabas ng plastic gloves yung nanay ko kasi nabasa niya yung nambash dati na bakit daw hindi kami nagagloves pag nagkukuskus ng yellow. Sige, mag-gloves ka para magkanda dulas-dulas yung pangkuskus sa kamay mo. Magka-gloves pa ang importante naman dyan, malinis yung kamay mo. Bash na kayo ng bash, di man ako nababother dyan. Yung nanay ko lang nasistress kasi siya nakakabasa. So okay na, nakapag-serve na po kami ng 6 na baso sa ating first batch of housemates. Ayan sila, yung mga bumili ng mais ng tatay ko at nagbuhat. Tapos sila naman yung mga pending na second batch of housemates na gagawan pa natin ng free halo-halo. Nasa 12 siguro sila, ganon. Di ba ang dami? Di ko expect man na ganito pala karami magiging bisita ko. Tapos may mga kaibigan pa akong parating, be. Kaya ang ginawa ko dyan, sukat na sukat talaga, be, yung bawat sangkap. Para lang magkasya sa aming lahat. Tig-2 slice ng saging, 3 hibla ng bukayo, ganon. At syempre, susubukan ko ding magkuskus nitong yelo na ayaw nyo. Kasi ito yung hinihila-hila sa truck, diba? Tapos nilalagay nila sa mga isda, ganon. Pero okay lang yan kasi di man kita iimbitahan dito sa bahay para bigyan ng free halo-halo. Habang inaantay ko yung mga third batch of housemates na parating, gumawa na muna ako ng halo-halo na kakainin ko. Dito ko na rin nilagyan ng dilis. At para sa akin, bumagay naman, maalat-alat na manamis-namis, tapos crunchy pa. Mayat maya ay dumating na ang third batch of housemates na bibigyan natin ng ating free halo-halo. Ayan, sila Dasher, Kuya Alvin, at si Jerome Ponce and Rile. Hinayaan ko na sila dyan na mag-DIY ng sarili nilang halo-halo kung anong gusto nilang ilagay. Bahala na sila dyan, ano? Sila na rin pinagkuskus ko para ma-experience nila. Ang kaso nga lang, 2 hours na silang nagkukuskus dyan. Pagbukas, wala pa ring laman. Charot lang. Nanibago lang naman nung umpisa, pero natutuhan din naman nila. Kanya-kanya na rin pala silang buhos ng gatas dyan. 4 na brand naman yan. Tapos nakabili na rin ako nung Nevermind Alpine, Someone Like You na gatas. Yung matamis na, kaso di ko na maalala kung sinong nakagamit niyan. Kasi medyo naaligaga na ako sa daming bisita ba. Basta naalala ko na lang, parang nag-complain yung kapatid ko. Sabi niya, sobrang tamis daw yung halo-halo niya. Siguro yung Alpine nga yung nagamit niya. Dumating naman na ngayon ang 4th batch of housemates. Sila Chan-Chan naman na ito, Dominic Ochoa at si Ellie Bendia. Diba? Puro artista mga bisita ko ngayon. At lahat sila, do it yourself. Kanya-kanyang gawa na ng halo-halo. Yun lang naman. O siya, kain lang kayo dyan, ha? Ayaw pala ni Chan-Chan yung may dilis, kaya di siya naglagay. Pero si Kuya Alvin, nagustuhan naman niya. May 5th batch of housemates pa pala tayo na dumating, sina Levi and Lala. At yung kapatid ko na rin, na siya yung nakagamit nung Nevermind Alpine, Someone Like You na gatas. Kaya yun, natamisan siya kasi naglagay pa ng asukal. Shoutout sa inyo. Yun lamang po. Dito na po natatapos ang ating do-it-yourself free halo-halo dito sa bahay. Masusundan pa ito for sure, pero di ko iimbitahin yung mga maaarte. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill, Oliver Castro, na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.